Ayun, maraming maraming salamat, Coach Chris Tolentino. So narinig po ba ako, Coach? Yes po, sir. Yun, so good evening, Dreammakers Worldwide. So thank you so much po and it's an honor and privilege na makapag-share sa inyo tonight. So we are blessed dahil nandito tayo sa Live Good. Diyan, palakpakan naman dyan. So, papakilala po muna ako. Ako po si Police Captain Jeffrey Dicelis. So, isa po akong active police officer na nakatalaga bilang Assistant Chief ng Kawayan Satellite Forensic Office dito po sa lalawigan ng Isabela, Region 2. So, ang trabaho po namin, no, bigyan ko lang po kayo ng background. Ang trabaho po namin bilang membro ng Forensic Group ay mag-conduct ng crime scene processing or crime scene investigation. Every time po na may mga request ang PNP station or yung mga investigator, tulad ng mga shooting incident, mga robbery incident, mga suicide incident, so kami po yung nagre-responde. So ang unit po namin ay mas kilala sa tawag na Scene of the Crime Operation or yung SOCO. So ang SOCO, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. So yan, no? So ako po ay mahigit 14 years na po sa serbisyo. And before po ako nagpulis, isa din po akong working student nung araw. So, sa hirap ng buhay, para lang makatapos sa pag-aaral, para lang makatulong sa magulang, elementary hanggang college, naranasan ko pong magtinda sa palengke, naranasan ko pong magbilad ng mais, construction, yan, konduktor, pahinante sa trucking, pag may mga biyahe. Basta pagkakitaan, pinasok ko po lahat yan. So, naranasan ko po yun kasi may pangarap ko pong makatapos po talaga sa pag-aaral kasi talagang sobrang hirap po namin that time. So, andyan po yung misis ko. Alam ni misis ko yan dahil dyan ako minahal ni misis. Maalala ko tuloy nung time po na nagliligaw pala ako kay misis ko. Pag galing ako ng palengke, dumadaan ako sa kanya, amoy tinapa po ako that time. Hawak-hawak ko yung tinapa. So, doon lang in love si misis. Wala kasi akong kaarte-arte that time eh. So, ako po ay may tatlong anak. So, puro babae po yung aking anak and mga nag-aaral na rin po. And meron din po kaming traditional business na catering services. And si Mrs. po ang nagmamanage. And beside, sinabay din po namin yung frozen foods, yung groceries. So, ang natira na lang po is yung catering services kasi pinatigil ko na yung groceries and yung tawag dito yung frozen foods kasi talagang nakikita ko yung misis ko and ako mismo talagang nakikita namin yung pagod namin that time. Pag off mo, madaling araw kang pupunta sa palengke, bubuksan mo yung pwesto mo, ganun din, magsasara. So, sobrang pagod ka na, wala ka ng time sa mga anak mo pag uwi mo, hindi ka pa makakapagluto ng pagkain ng mga bata. So in short, pinatigil namin yun dahil nakilala na nung time na nung time na nakilala namin si Live Good. So ang iniwan na lang namin is yung catering services. So talagang ipinag-pray po ito ni Mrs. ko. And na-realize po namin na sobrang pagod mo na sa titinda. Yung kinikita namin that time napupunta rin sa mga bayarin. Bayarin sa pwesto, sa kuryente, bayarin mo sa mga tao. Siyempre may mga tao ka. Then doon ako nag-decide na start na muna. So, paano ako nakapasok or paano po nakilala itong si Live Good, no? So, actually po, si Mrs. ko po ang salarin. Yan, siya ang salarin. Kasi alam niya before, pagdating sa mga networking, negative ako pagdating sa ganyan eh. So, nagulat na lang ako na member na ako dito sa Live Good nung nagpunta po kami sa Maynila sa hub. So doon ko po na-meet sila Ap Ian, sila Marvin Urbano, Ap Edward yan. So that time, naguluhan ako doon sa hub na pinuntahan namin kasi iba na pala yung ano no, yung networking business na sinalihan ni Mrs. Kasi ang alam ko before, nasa Cebu siya and may hub lang dito sa Manila. So thankful ako at nagpapasalamat ako kay Mrs. ko dahil ginoin niya ako dito sa Live Good. So ayun no. Ah, Bukod sa sa negative ako sa networking, nung una kasi hindi ko binigyan ng time unawain kasi sarado yung isip ko sa ganitong business. Basta networking, sarado yung isip ko. Until such time,
Every night na naka-off po ako, nandito ako sa bahay, sinasadya ni Mrs. na itabi yung cellphone niya. Every time po na may mga live goods Zoom presentation, and unti-unti naintindihan ko po yung business or lalong-lalo na itong compensation plan. Paano po tayo kikitaan dito kay Live Good o paano po yung kitaan, no? So, na-realize ko, iba pala talaga itong si Live Good. Bagong concept pala ito. So, hindi pala ito yung traditional na network business na kailangan mo magbenta. Before kasi, meron man akong sinalihan pero nag-join lang ako dahil gusto kong gumamit lang ng product kasi pandemic that time. So, yun lang yun. And then, hindi ko na win-work out. So, ayun, no? Hanggang sa kakaten ko ng, no, ng Zoom presentation, mas lalong lumalim yung pagkakaintindi ko dito kay Live Good. Kaya tinrabaho ko siya. And sa ngayon, nagka-result naman na po tayo. Kasalukuyan po akong silver rank dito kay Live Good, no? And yung anak ko po is silver rank na rin. And si Mrs. naman is gold rank na. So talagang family business itong si Live Good. And nagustuhan ko pa dito, magaan siyang gawin dahil meron tayong system and meron tayong community na nagtutulungan tulad po nito. And pwede po itong kahit ano pong pinagkakaabalahan mo sa buhay, ano man yung trabaho mo, may permanente ka bang trabaho o wala, bata, matanda, or ano, pwedeng isabay sa work or part-time mo lang siya gawin. So tulad ko po, no, di po ba napakaganda na marami tayong source of income? Di po ba? So, ginagawa ko si Live Good as part-time na hindi nakakaapekto sa work ko bilang isang pulis. So, tinatrabaho ko siya dahil alam kong kikita tayo dito kay Live Good. So, marami nang nagpapatotoo. Look, no? Ang ating Crown Diamond, look, Coach Fernan and other Diamond leader dito sa Live Good na grabe ang naging result nila, and yun yung mga inspiration natin dito sa Live Good na kung saan doon din po tayo pupunta. So, dahil yung rank nila ngayon, alam natin na galing din sila sa rank na kung saan tayo ngayon. Then, basta sipagan lang natin and consistent gawin si Live Good. Sa work mo nga, di ba? Pareho lang kayo ng sahod ng kawork mo. Kahit na patulog-tulog lang, pabanjing-banjing yan. Pagdating ng katapusan, parehas lang kayo ng sinasahod. Dito kay Live Good, pag sinipagan natin, malaki po ang potential na kikitain dito na kayang-kayang maabot yung ating pinapangarap. So, pag dumating po yung time na maabot ko yung pangarap ko dito kay Live Good na maging diamond, that's the time siguro na makapag-decide ako na makapag-retire ng mas maaga sa work ko as a police officer. And yun yung realization ko na abang bata ka pa, may time ka pa sa family mo, may enjoy mo pa, and beside, napakasarap po sa feeling na makapag-retire ng maaga na kumikita ka pa dito kay Live Good. Masarap yung feeling na nagpe-pension ka habang may kita dito kay Live Good, di ba? So thumbs up po tayo diyan. So thank you so much, no, sa aming mga upline namin ni Mrs. sa aming family. May Platinum Leader Edward Hadap, Diamond Leader Mentor Rex Campanya, Coach Maki Makapagal, Coach Ian Sado, Marvin Urbano, and yung ating napakasipag na entrepreneur, yung asawa po ni si Coach Mavic. So Happy Mother's Day po sa inyo, Happy Mother's Day, sorry. Happy Women's Month sa inyong lahat kasi ngayon po yung ano, no, ng buwan ng mga ng Women's Month celebration. So, thank you so much sa inyo, no. Then lalong-lalo na sa taong nagdala dito kay Live sa Pilipinas, si Coach Fernan Santiago, and sa Dreammakers Worldwide Community. And siyempre, huwag natin kalimutan magpasalamat sa ating Diyos na nasa taas. And again, before po ako magtapos, so sa mga ano po, no, sa mga hindi pa member,
So, kung nagawa ko, nagawa ng misis ko, ng anak ko, kaya mo din gawin. Believe po sa sarili mo. Believe in yourself. Mag-decide ka na ngayon and take action agad. So, balikan mo po kung yung taong nagdala dito sa iyo sa Live Good. So, once again, this is Coach Jeffrey DeCelis, and to God be the glory. You've been fighting for it all your life.